Ang maganda na maunawaan natin yan. No? At kung makikita natin doon sa Malakay, bago tayo pumunta sa mensahe ko, gusto ko lang bigyan ng emphasis yan, ng DN. Ang sabi doon, bring the wool tithe, no? Into the storehouse, sabi ng Panginoon, that there may be food in my house. At tanong ko, eto mga kapatid, sino ba ngayon ang nasa house ng Panginoon? Sino ngayon ang nasa house ng Panginoon? Ang utos kasi sa lumang tipan, dalhin nyo yung lahat ng buo yung aking ikapo. Yung inyong ikapo doon sa aking bahay, sambahan, para merong pagkain doon sa aking tahanan, sa aking bahay, sambahan. Ayun, ang tanong ko, sino ba yung nasa sambahan ng Panginoon? Di ba tayo rin? Kaya pag tayo nagtatay, mga kapatid, tayo rin ang nakikinabang. Amen. Malinaw po ba yun? Yan. Pag nag-iika po tayo rin, in return, tayo rin ang nakikinabang. Kaya kung hindi ka nag-iika po, huwag kang magreklamo pag mainit. Huwag kang magreklamo kung ano, umuulan, natutuluan ka dyan sa pwesto mo, huwag kang magreklamo dahil kung hindi ka nag-iika po. Amen. Kasi doon sa pagbibigay natin ng ika po, tayo rin naman ang nakikinabang. Paano natin mapapa-aircon to kung hindi tayo nag-iika po? Are you with me, church? Amen. So personally, sabi ko nga, hindi ko kayo, it's your conviction, no? Personal conviction yan, yung pag-iika po. But personally, I observe tithing, no? Amen. Amen. Parang asama ng tingin niya sa akin. Sige, dadako na nga. Pakulo pa yung masabi ko. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito, pinamagatan kong, Lord, please change me. Sabihin mo nga sa sarili mo, Lord, please change me. With conviction, ha? Lord, please change me. Panginoon, baguhin mo ako. At katulad ng ating teksto sa Romans chapter 12, verse 2, ang mamaya babasahin natin yun. Suppose you could change anything about yourself. Kung meron kang gustong baguhin sa sarili mo, kapatid, saan ka mag-uumpisa? Siguro, gusto mong baguhin sa sarili mo, yung kulay mo. Kaya nagpiprits ka. Nagkakalayan ka, nagbebelo ka. No? Ayaw mo ng kulay mo. Pag tuwing tumitingin ka sa salamin, sinasabi mo sa sarili mo, bakit naman nung nagbuhos ang Diyos ng kaitiman, sinalo ko lahat. Kaya minsan napagkakamalan akong anino. Di ba? Siguro, naiisip mo yun. Gusto kong mabago ang kulay ko. No? Nag-uumpisa tayo sa ating panlabas. Gusto mo ang baguhin sa sarili mo, yung tangkad mo. Kaya umiinom ka ng mga growth pills. Diba? Yung pampalaki, pampatangkad. Alam nyo, ikwento ko lang sa inyo. Alam nyo, ako frustrated basketball player. Bata pa lang ako, hilig ko maglaro, pero kulang ako sa tangkad. Kung ano-ano na ginawa ko nung ako yung maliit, sabi nila, yung bagong taon, tumalong ka raw para tumatangkad ka. Ay, talon ako ng talon, di naman ako tumatangkad. Diba? Nandyan yung sinasabi nila, basta mag-basketball ka lang na mag-basketball para mabanat yung buto mo, para tumangkad ka. Katulad ng ibang mga bata, ganun mo ginagawa, hindi na ako tumatangkad. Talagang ito lang talaga yung galit ko. Kaya ginawa ko, since na hindi naman ako na talagang pwede, dahil alam niyo naman yung larong basketball. Diba? Mas matangkad ka, mas malaki yung chance mo na umasenso sa larong basketball. Kaya ako, naging taga-kantsaw na lang. No? Taga-kantsaw, taga-panood, di ba? Are you with me, church? So kung meron man tayong gustong baguhin, lalo na sa mga kabataan, marami sa atin nag-uumpisa sa panlabas na anyo. No? Inuumpisahan natin yung panlabas na anyo. Minsan, nandiyan yung nagpapablanti ka ng buhok, kahit di naman bagay sa'yo. Okay, huwag kayo ma-open. Doon sa mga nagpapablanti na bagay naman, sige, get it on. Pero kung hindi naman bagay sa'yo, ang itim ng kulay mo, tapos blonde ang buhok mo, hindi ka napagkakamalang mistiso, napagkakamalang kang taga-tabing dagat ang bahay mo, taga-badyaw ka. Kasi maitim ang kulay mo, blonde ang buhok mo, hindi bagay. Para lang maging in ka sa grupo, andiyan na kung ano-ano yung ginagawa mo sa sarili mo. Nandiyan yung para maging in ka sa grupo, lalo na sa mga kabataan, kahit ang init-init, nagja-jacket.
Di ba? Parang hip-hop ang dating para maging in sa grupo. So, ginagawa natin ang lahat ng pagbabago sa ating panlabas na ano. No? We will start it from the outside ng ating mga sarili. I think we all go through periods where we desperately change our outward appearance. Lahat naman tayo siguro dumanas ng ganyan. Ang gusto natin, mabago ang ating sarili. Tuwing titingin ka sa salamin, sinasabi mo, sana tumangus-tangus man lang yung ilong ko. Diba? Sana medyo kuminis, nag-flawless man lang ang aking balat. At yung mga advertiser, alam nila yon. Alam ng mga advertiser yun. Kaya marami silang mga pinopromote ng mga produkto na pag uminom ka ng ganito, papayat ka. Diba? Kaya tayo naman, out of desperation, dahil gusto natin mabago yung ang ating outward appearance, sinusunod natin yung mga napapanood natin sa TV. Pero, it's sad to say, na pagkatapos mong uminom ng pills, mag-exercise, pag uwi mo sa bahay, sasabayan mo naman ng pagkain, wala rin. No, ganun din ang nangyayari. Hanggang sa uli, tinanggap mo na lang ang katotohanan, ay hindi na talaga ako magbabago. Lalakihan ko na lang yung damit ko para hindi mapansin na ako yung mataba. Are you with me, church? Andiyan ba kayo? We all want to change something, but we don't know how to do it, and we don't know where to begin. We all dream of being something different and better than the person we are today. Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago. Maraming mga tao, marami sa atin, inuumpisahan yung pagbabago dun sa ating panlabas na kaanyuan. No? Panlabas na kaanyuan. But as hard as it is to change on the outside, it seems infinitely harder to change on the inside. Kung gaano kahirap na baguhin yung ating panlabas na anyo, higit na mahirap baguhin yung ating kalooban. Are you with me, church? Tama po ba yun? Kung gaano kahirap na baguhin ang ating panlabas na anyo, mas higit na mahirap na baguhin ang ating kalooban. Think about the struggle of your life, mga kapatid. Pag tingnan nyo, ano kayo mga struggle sa buhay natin? Ano ang gusto mong mabago sa sarili mo ngayon? Would it be an impatient spirit? No, yung masyado kang mainipin, no? Would it be a critical tongue? Mahilig kang mamintas ng kapwa mo? Ano gusto mong baguhin sa sarili mo? Would it be a spirit of discontentment? Wala kang kakontentuhan? No? Doon sa mga blessing na tinatanggap mo sa Panginoon, pero you want more and more and more? Would it be a lust you can conquer? Would it be a financial mismanagement? Will it be a guilty conscience? Anong gusto mong baguhin sa sarili mo, kapatid? Will it be a overbearing stubbornness? Yung sobrang katigasan ng ulo mo? Will it be a quick temper? Yung pagiging magagalitin mo? Will it be an ungrateful spirit? Will it be an inability to say no? And the list will go on and on and on. Kung magiging honest lang tayo sa ating sarili, mga kapatid, mga kaibigan, marami kang gustong mabago sa sarili mo. Maliban sa iyong panlabas na anyo, sa kaloob-looban ng sarili mo, alam mo na marami ka pang dapat baguhin. Marami kang gustong baguhin. Ang pagbabago, mga kapatid, katulad ng tema natin, pagbabago, hindi madaling gawin. It's hard. Hindi madaling gawin. Sometimes we need to make outward changes. But it's not the outward stuff that trip us up. It's the stuff on the inside that we can't seem to fix. Ang tunay na pagbabago na gusto natin makita sa ating sarili ay hindi yung sa panlabas na anyo, kundi sa ating kaloob-looban, sa ating pagkatao. Amen? Maganda ka nga, pero kung ikaw ay palapintas naman. Maganda ka nga, pero ikaw naman ay mahirap pakisamahan. Diba? Sayang ang ganda kung ang ating sarili, ang ating kaloob-looban ay hindi natin nababago. And that brings us to our text today. One of the better known verses in the New Testament. Romans chapter 12 verse 2. Sabay-sabay natin basahin, ha? 1, 2, 3. Do not conform any longer to the pattern of this world,
But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Bible knowledge is important. No doubt about it. Yung kaalaman sa Biblia ay napakahalaga. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos sa Old Testament, my people perish because lack of knowledge. But Bible knowledge alone will not save us. And knowledge alone will certainly not change us. Pero kung ang kaalaman lang sa Biblia ang ating ipinangangalandakan, hindi ito makakapagpabago sa ating mga buhay at sa ating sarili. We got to do something with the knowledge we have. Otherwise, all of us end up like a computer full of notes and outline. So yung kaalaman dapat natin sa salita ng Diyos ay dapat kumbaga meron tayong ginagawa. Meron tayong dapat gawin na kaakibat ng mga bagay na nalalaman natin tungkol sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, parang computer lang tayo. Full of notes and outline. Pero walang totoong pagbabago. We're all about transformation, church. Ang gusto natin ay hindi lang basta kaalaman, kundi ang gusto natin ay tunay na pagbabago sa ating sarili. Amen? It's not about willpower. Ang pagbabago, it's not about willpower. Paano tayo nababago? Kung yung ating will ay ipinapailalim natin sa will ng Panginoon. Kung ang ating kagustuhan at kalooban ay pinapailalim natin sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, doon tayo tunay na makakaranas ng pagbabago. Are you with me, church? There's no growth without struggle. Sabi nga, doon sa mga nag-gym, may makikita tayong doon sa gym, no pain, no gain. Kung gusto mo magkaroon ng isang magandang pangangatawan, kailangan pagsumikapan mo. At hindi madali yung mag-gym. Diba? Masakit. Pag uwi mo sa bahay, andyan yung masakit ang katawan mo. Diba? Pero kailangan mong tiisin yun kung gusto mong maging maganda ang iyong pangangatawan. There's no growth without struggle. Long-held habits can be changed, but it won't happen overnight. Yung mga bagay na nakasanayan natin hindi maganda, no? Kayang tanggalin yan. Pwedeng tanggalin. Pero hindi ito mangyayari overnight. Hindi rin ito mangyayari pag pinatungan ka lang ng kamay ni pastor, kinabukasan, bago ka na. Lalo pag isang bagay na nakasanayan mo na. Yung bagay na nakasanayan natin hindi maganda, parang ano yan Alam mo yung parang tinubuan na ng talaba. Nakakita na ba kayo ng talaba? Sa Cavite? pag ang bagay na nakasanayan mo ay parang talaba na yan, pag tinanggal yan, masakit. Masakit yan. But think about yourself. Tingnan natin ang ating sarili. Ano nga ba yung mga bagay na gusto kong mabago sa sarili ko ngayon? Yung mga pag-uugali ko, yung sa kaloob-looban ko, ano yung mga bagay na gusto kong mabago sa sarili ko? At minsan yung mga bagay na gusto mong mabago sa sarili mo, hindi madaling gawin. Katulad na sinabi ko, parang tinubuan na yung talaba. At kung pinahihintulutan man ng Diyos ngayon, nai-enjoy mo yan, time will come, tatanggalin niya ng Diyos dahil hindi bagay sa iyo yan. At pag ang Diyos ang nagtanggal, asahan mo masakit. Are you with me, church? Amen. You can see significant growth in your spiritual life, but it won't come without a cause. Kung gusto natin lumago sa ating buhay spiritual, no? Hindi ganun kadali. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago sa ating pagkatao, sa ating buhay spiritual, gusto nating lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon, hindi ganun kadali, mga kapatid. Katulad din sinabi ko, it won't happen overnight. Sinasabi ng Romans 12 verse 2 that we can be transformed by the renewing of our mind. Sabi sa Romans 12 verse 2. Paano mangyayari yun? Una, we must be transfigured on the inside. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, I must be transfigured on the inside.
Note the word transfigured is the same Greek word used in the word transform in Romans 12 verse 2. Yung salitang transfigure, tsaka salitang transform na ginamit sa Romans 12 verse 2 is the same Greek word. Is related to the English word metamorphosis. Alam niyo yung metamorphosis? Doon sa mga nag-aaral ng high school, di ba, may mga sa science, meron tayong mga experiment. Metamorphosis is the process by which caterpillar becomes a butterfly. It is a gradual change on the inside that produces a total transformation on the outside. Ito'y mabagal na pag-usad o pagbabago. Let's think about the caterpillar. Sino ang hindi pa nakakita ng caterpillar dito? Ayan ang caterpillar. Sabi ko nga nung nakarang uod. Ayaw ni Ate Bird yung salitang uod. Ayan yung caterpillar. Marami sa atin parang nandidiri. No? Nandidiri pag nakakita tayo ng caterpillar. Kasi pangit ang etsura niya, parang weird ang dating, di ba? Pero sino mag-iisip, sino mag-akala na mula sa pagiging isang pangit na nilalang, huwag titigin sa katabi, kamukha kong caterpillar. Sino mag-iisip na mula sa pagiging pangit na nilalang, katulad ng caterpillar, ay magiging isang magandang paru-paro pala siya. Wow! Ay huwag natin i-judge yung ating katabi, yung ating kapwa. Alam mo, ikaw parang kang caterpillar. Parang kang higad. Parang kang uod. Hindi natin alam na ang Diyos ay gumagawa sa buhay niya. At balang araw, in due time, na itinakda ng Panginoon, yung sinasabi mong caterpillar, magiging isang magandang paru-paro yan. Anong gusto niyong kulay ng paru-paro na maging kayo? Pastor, gusto ko kulay pink. Are you with me, church? So it is a gradual change on the inside. Take note the word gradual. Mabagal. Try to imagine yung caterpillar. Tapos, nung mapunta na siya rito, ano to? Kukun. Nainip ka. Gusto mo makita na yung magandang at makulay na paru-parong. Ginawa mo doon sa kukun, kumuha ka ng gunting, ginupit mo. Para madaling makalabas yung... Marami sa atin parang naiinip sa paglago. Yung ating paglago, sa ating paglagong Kristiyano, hindi pinag-uusapan dito yung tagal, yung haba, kung gaano ka ng Kristiyano. But the point is, ang Diyos ay gumagawa, kumikilos, para tayo'y hubugin at baguhin ayon sa wangis ng kanyang anak. Gusto ng Diyos, balang araw maging katulad ka nun. Kung ikaw man ay uod ngayon, kung ikaw ay caterpillar ngayon, gusto ng Diyos, balang araw maging ganun ka, maging butterfly ka. Huwag kang mainip, kapatid. At kung ikaw naman yung katabi, huwag mo naman kainipan yung katabi mo. Ang pagal naman itong katabi ko lumago. Tagal ng Kristiyano. Kailangan lagi pa sunduin sa bahay. Para mag-church. Are you with me, church? Huwag natin kainipan. It is a gradual change on the inside that produces a total transformation on the outside. May kasabihan tayong mga Pilipino, pag hinog daw sa pilit, mapait. Pag minadali mo, alam mo, minadali mo yung isang bunga. Minadali mong hinog sa pilit, mapait yun. Hindi masarap. Pero hayaan mo siyang mahinog sa puno, matamis yun. Ganon din sa mga relasyon. Ay, ba't ba napunta sa relasyon? Hindi. Dito na tayo, balik na tayo dito. So, yung salitang transfigure and transform, sa Greek word, the same Greek word ang ginamit. I use the word transfigure because this same Greek word is used in transfiguration of Christ when the true glory of Christ shine through His humanity. The word transfigured, makikita natin yan doon sa Mark chapter 9 verse 2 to 3. Sabi doon, He was transfigured before them. Nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesus.
Sa harap ni James, Peter, and John, nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesus. And his clothes became radiant. Yung kanyang damit ay nagliwanag, nagningning. Sobrang puti, sabi doon. Na walang pwedeng kahit pride, kahit tithe ang gamitin mo, kahit super will o Mr. Clean. Meron pa bang super will? Wala na ano. Hindi mapapaputi yung damit ng ating Panginoon that time. No? He was transfigured before them and his clothes become radiant, intensely white, as no one on earth can bleach them. Sobrang puti. Sobrang nagningning ang kasuotan ng ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. The word means to be changed or transformed from one thing to another. When Jesus transfigured, He did not cease to be Jesus. Nung magpalit anyo, nung magbago ng kaanyuan ng ating Panginoong Yesus, hindi niya iniwan yung kanyang pagiging tao. He did not cease to be Jesus. In the same way, ganoon din sa butterfly. Bago siya naging ganon, hindi niya nilagpasan yung isang step. Naging caterpillar muna siya, naging cocoon, bago siya naging butterfly. The same way kay Jesus. Nung siya'y nag-transfigured siya sa kanyang pagiging si Jesus. Hindi niya iniwan yung kanyang humanity. Are you with me, church? Nandiyan ba kayo? In that moment, they saw the real Jesus. The true Son of God from heaven. He did not cease to be a man, but his true identity revealed to them as true God of true God. Consider what happens when a caterpillar enters the cocoon, only to emerge later as a butterfly, katulad na sinabi ko kanina. The caterpillar doesn't change its basic nature. Metamorphosis reveals what was always there in the genes of caterpillar. Kaya sinasabi ko mga kapatid, kung tayo man sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, ay nag-e-enjoy na gumagawa doon sa mga bagay na alam nating hindi kalooban ng Diyos, time will come, tatanggalin niya ng Diyos. Dahil hindi yan bagay sa'yo. Hindi yan ang nature mo. Ang DNA mo talaga, DNA ng Diyos. Yung nananalaytay sa ugat mo ay yung nature ni Jesus. Kung pinahihintulutan man ng Diyos ngayon, doon sa yung mga ginagawa mo ngayon, time will come, ang Diyos ang magtatanggal niya. Are you with me, church? Caterpillar can fly. But they are born to fly. Yung caterpillar, hindi kaya niya lumipad, but they are born to fly. They are born to fly. Ano ang solusyon sa problemang ito? Metamorphosis. It is a gradual change from the inside para magkaroon ng total transformation from the outside. And I believe each one of us will going through this spiritual metamorphosis sa ating mga buhay. Huwag nating kainipan dahil naniniwala ako na mabagal man yung ating paglago, for sure, tayo ay binabago ng Panginoon. Are you with me, church? God is in the transformation business. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is in the transformation business. God is determined that we will all be like Jesus in the end. Romans 8:29 says that we are predestined to be conformed to the image of His Son. Yun talaga ang layunin ng Diyos. Yun talaga ang plano ng Diyos sa ating buhay, sa Kanyang mga anak, sa buhay mo at sa buhay ko. Na maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus sa bandang huli. Are you with me, church? There's a story, meron isang kwento rito. In the year 1464, listen to this, church. Alam niyo, nung binabasa kong kwentong ito, talagang nakita ko
kung gaano ang Diyos ay maingat na hinuhulma ang bawat isa sa atin. Marahil marami sa atin ay gusto na sumuko dahil nababagalan ka sa iyong paglago. Marahil marami sa atin gusto na mag-give up dahil paulit-ulit ka na lang bumabagsak at gusto mo nang tumigil. Pero when I read this story, nakita ko kung paano ang Diyos tulad ng isang skulptor naging matyaga sa paghulma sa buhay mo at sa buhay ko. In the year 1464, a sculptor named Agostino di Duccio, mga Italiano kasi ito, kaya na, began working in a huge piece of flowed marble, intending to produce a magnificent sculpture of an Old Testament prophet for a cathedral in Florence, Italy. He labored for 2 years, then stopped. Matapos niyang trabahuin, hulmahan, pero hindi niya tinapos after 2 years. In 1476, Antonio Rossellino started to work on the same piece of marble and in the time, abandoned it also. Ganon din ang ginawa ng sumunod na sculptor, si Antonio. But in 1501, mahabang panahon, maraming taon na lumipas, in 1501, a 26-year-old sculptor named Michelangelo was offered considerable sum of money to produce something worthwhile from that enormous block of marble called the Giant. As he began his work, he saw a major flaw near a bottom that had stemmed over other sculpture, including, it is said, Leonardo da Vinci. He decided to turn that part of stone into a broken tree stump that would support the right leg. The rest he worked on for 4 years until he produced the incomparable David. Ay tayong picture. Maraming mga sculptor ang tumrabaho dyan, pero they give up. They give up. Until nung ito ay pinagpatuloy ni Michelangelo, nakita niya na merong mga flow at pinagtsagaan niya at iyon ang nangyari. David. Today, the 17-foot tall statue stands on display on Accademia Gallery in Florence, Italy, where people come from around the world to view it. More than a masterpiece, it is the greatest work of art ever produced. It has been said that there is no one statue more perfect. Paano nagawa ko ni Michelangelo? Ito ang sabi niya. In every block of marble, I see a statue as plain as though it stood before me. Shaped and perfect in attitude and action, I have only to hew away the rough walls that imprison the lovely apparition to reveal it to other eyes as mine see it. Nung tinanong siya, paano mo nagawa yun? Wala, ginawa ko lang, tinanggal ko lang. Yung mga bagay na sa tingin ko ay hindi dapat na nandun. In other words, ganito ang sabi niya, I cut away everything that didn't look like David. Tinanggal ko yung mga bagay na hindi kamukha ni David. Yun yung mga bagay, yun yung ginawa ko lang. Church, sabi ko nga sa atin, kung meron man tayong bagay sa buhay natin, sa sarili natin, na gusto mong mabago, at sa maikling panahon, you enjoy doing it, time will come, tatanggalin nyo ng Diyos, dahil hindi yan bagay sa'yo bilang anak ng Diyos. Are you with me, church? Nandiyan ba kayo? Ayun, kung ito ay ating i-apply sa ating spiritual na buhay, all of us are work in progress. All of us are work in progress. Katulad ng statue na to. Maraming sumubok gawin, but they all gave up. Pero merong isang sculptor na
nagpatuloy at inalis niya yung mga bagay na hindi dapat nandun sa isang statue na katulad ni David. We're not finished. We are work in progress. We are not finished. Not glorified, not perfected, and not completed. We are all under construction. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are under construction. Akita na ba kayo ng ganong paskel? Please bear with us. This area is under construction. This site is under construction. All of us are under construction. We are not perfected. We are in this world. May mga pagkakataon na tayo bumabagsak, nagkakamali. All of us are under construction. Walang isang magsasabi sa akin dito, Pastor, ako perfecto na. Yes, you are perfect. Yes, you are perfect. Kung titingnan doon sa natapos na gawa ni Kristo. Yes, no doubt about it. It is the finished work of Christ. You are perfect in God's eye. Pero sa mundong ito na tayo ay laging nagkakamali, bumabagsak. That's what I say, na hindi tayo perfecto. May mga bagay kang dapat ayusin, dapat baguhin sa sarili mo. Katulad ni Michelangelo, nakita niya parang magaspang tong bagay nito, dapat tanggalin to. Dapat alisin to. Parang rough, tong isang area ng buhay na to, dapat alisin to. Dahil hindi bagay sa atin. We are all under construction, church. At kung ikaw ay bibisita sa isang construction area, ay maririnig mo ang sari-saring mga ingay at makikita mo na magulo ang area. Sino na nakapunta na sa isang construction area? Ba, makikita mo niya, merong nag-grind, merong mga nagpupukpok, and you see all the things messed up, ang gulo-gulo, di ba? Parang hindi mo malaman, parang ma-aksidente ka dahil hindi maayos. While hammering and sawing continues, it's hard to imagine what the final result will be. But God never stopped working on us because there are so much work needs to be done. Kung sa tingin mo sa sarili mo parang ang gulo, parang ang daming dapat ayusin sa sarili mo, I tell you, church, gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, na ang Diyos hindi nagbe-break time. At hindi niya iiwan ang trabaho niya halfway through. God is in the business of transformation. Sa buhay mo, sa buhay ko. Are you with me, church? In Philippians chapter 1 verse 6, ganito ang sabi, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Wow, what is an encouragement to all of us. Isang napakagandang paalala na ang Diyos na nagpasimula ng maganda at mabuting bagay sa buhay mo, hindi niya iiwan yon ng hindi tapos. Kasi makikita natin sa mga construction site, meron nakalagay doon date of completion. At minsan lumagpas na yung date of completion, makikita mo mess up pa rin. Nakikita mo magulo pa rin. But not our Lord Jesus Christ. Pag sinabi ng Lord na ito yung date of completion mo, ito yung date of completion. Hindi ka niya iiwan na half-finish, yung kalahati hindi tapos. Hindi siya katulad ng ibang contractor. Binayaran mo na ng buo, pero hindi naman tinapos ang trabaho mo. Being confident of this, sabi ni Pablo, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Church, God is faithful. Sabi mo nga sa katabi mo, God is faithful. God is faithful. He patiently picks up His chisel and goes back to work. He's chipping away everything that doesn't look like Jesus.
And personally, in my case, it has a long way to go. It has a long way to go. But I am encouraged by a certain knowledge that Jesus won't quit. Jesus won't quit. What God starts, He finishes. Amen? If you concentrate on your weakness, church, you will lose your confidence. If you concentrate on God's faithfulness, you will grow in confidence. Pangalawa, we must reprogram our minds. We must reprogram our minds. How do we get a renewed mind? Paul speaks of in Romans 12 verse 2. The answer is actually simple, though it is the work of a lifetime. Isang simpleng sagot, but it is a work of a lifetime. Kung paano tayo magkakaroon ng isang binagong pag-iisip, a renewed mind for us to have this transformation na gusto natin. A simple answer, but work of a lifetime. Desire must be combined with discipline. Yung ating kagustuhan, kailangan kaakibat na pagdidisiplina. Ito ang simpleng equation mula kay Dr. Charles Ryan. T plus HH equals SG. Time plus habit of holiness equals spiritual growth. Romans 12 verse 2 teaches us about spiritual metamorphosis. God intends that we slowly but surely be transformed to the image of Christ. It will not happen by accident, church. It does not happen overnight. It cannot happen without the Holy Spirit. It happens when we make personal commitment. It happens with the godly encouragement of other Christians. It happens as we become what God has made us to be. It happens as we behold the glory of Jesus Christ. Sabi ni John Piper, this is how the mind is renewed by steadfastly gazing at the glories of Christ for what they really are. Church, we must pursue the Lord so that we may know Him better and better. Kung gusto natin magkaroon ng isang totohanang pagbabago sa ating buhay, sa ating sarili, dapat naglalaan tayo ng panahon na makilala pa ng gusto ang ating Panginoong Jesus. Because then and only then, church, you will be transformed by renewing of your mind. Ito na ako magtatapos. In Billy Graham Library in Charlotte, North Carolina, where Ruth Bell Graham is buried, yung asawa ni Billy Graham. Engraved on her tombstone are these words: end of construction. Thank you for your patience. Time will come, this construction, ngayon we are all under construction. But time will come, this construction will end. This construction will end. At pag natapos yung araw na yon, buong kumpiyansa tayong haharap sa Panginoon at sasabihin ni Kristo sa kanyang Ama, Ama, ito na po yun ang tapos na gawa ko. Mga kaibigan, mga kapatid, do you hear the faint sound of hammering and sawing on the inside? Narinig ba natin yung mga lagare, yung mga ingay na yan sa iyong buhay? Just quiet. Be quiet.
when God is finally finished, we will be all like Jesus. Amen? Let's bow down our head. Let's come to the Lord in prayer. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Let us open our mouth. Let us give praise to our Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon, purihin mo ang Diyos. Dahil siya yung Diyos na nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo. At siya din yung Diyos na nangako na yung bagay na pinasimulan niya ay tatapusin niya. Hanggang sa maging kawangis ka ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw na higit na nakakakilala, higit pa sa aming sarili. Ikaw na Diyos na siyang nasa napupunan pa lang kami ng aming mga ina, yung himaymay ng aming laman ay kilala mo, alam mo. Panginoon, alam mo yung pinaka-DNA namin. At kung may mga pagkakataon that you allow us to mess up our life, time will come, Lord. Tatanggalin mo yung mga bagay na ito dahil hindi ito para sa amin. Hindi ito yung bagay sa amin bilang yung mga anak. Lord, thank you sa pagiging matyaga mo na bawat bahagi ng iyong buhay, ng aming buhay, na sa tingin mong hindi dapat na nandun, inaalis mo, tinatanggal mo. At minsan yung mga bagay na yung pagtatanggal at pag-aalis na ginagawa mo, Panginoon, minsan masakit. But it's for our own good. Para sa amin ikabubuti ito, Panginoon. Panginoon, ngayon nandito po kami sa iyong harapan. At kung magiging honest lang kami sa aming mga sarili, masasabi namin sa aming sarili, Lord, tanggalin mo ang bagay na ito. Ayaw ko po ito. Kung magiging honest lang kami sa aming sarili, aaminin namin na maraming bahagi sa aming buhay ang hindi kaaya-aya at kailangang mabago sa tulong mo, O Diyos. Panginoon, ayaw namin humarap sa iyo Sunday after Sunday after Sunday na wala naman totoong pagbabago. Because you are in the business of transformation, Lord. Dahil ang nais mo talaga sa amin na yung mga anak ay yung mabago kami hanggang sa maging kamukha kami ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong katyagaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Ama, maraming salamat po. Kaibigan, kapatid, habang ang lahat ay nakapikit at nakayuko. Hindi ko alam kung ano yung nararanasan mo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Hindi ko nga alam kung anong uri ng buhay na meron ka. Dahil tuwing Sunday lang tayo nagkikita. But during the weekdays, di ko alam kung anong ginagawa mo. But I want you to be honest to yourself and to the Lord. Kung meron kang gustong mabago sa sarili mo, hindi na kita imbitahan sa harapang ito. Just raise your hands up dyan sa kinaupuan mo. At gusto kong ipanalangin ka. Kaya kapatid, gusto kong itaas ang kamay mo habang ang lahat ay nakapikit. Huwag mong intindihin yung katabi mo. It's between you and the Lord, speaking to you. The Holy Spirit is moving to you right now. The Holy Spirit is speaking to you right now. Be honest to yourself. Be honest to the Lord. Kung alam mo na meron kang dapat baguhin sa sarili mo, I invite you to raise up your hand. At tayo ay mananalangin.
Aming Ama, Diyos na mabuti. Aming Ama na mabuti. Narito ang iyong mga anak. Kilala mo ng higit pa sa pagkakilala namin sa aming sarili. Panginoon, isinusuko po namin yung lahat ng mga magagaspang na bahagi ng aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang magsaayos ng lahat ng ito. Tanggalin mo yung mga bagay na dapat tanggalin na hindi bagay sa amin bilang iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang katapatan at dakilang pag-ibig po sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Inaamin namin, O Diyos, na maraming bagay kami dapat ayusin sa aming sarili, but we cannot do it alone. Hindi po namin kayang gawin to. It's not by the willpower, but by being submissive to your will, Lord. By being submissive, Panginoon, to sa kalooban mo, Panginoon. Lord, help us to change. Help us to change. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng renewed mind, Lord, upang makita namin yung mabuti at ganap at mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa isang simpleng mensahe na nagpapaalala, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagpasimula ng mabuting bagay sa amin. At hindi mo kami iiwan, Panginoon, na half true, Lord God. You continue to work until the day of our Christ Jesus. Lord, thank you, O God, for teaching us to renew our mind, for us to have this true transformation sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na makilala ka pa ng gusto, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita, sa pamamagitan ng aming mga pananalangin, mga personal devotion, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Ama, pinupuri ka po namin, Ama. Pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Kapatid, tayong lahat ay tumayo at tayo magwawakas na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, glory. Glory to you, O Christ Jesus. O Heavenly Father, we thank you for your great love and faithfulness. Sa pag-ibig na walang hanggan, sa katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Minsan may mga bagay kang na ginagawa na masakit para sa amin, pero naiintindihan po namin dahil ito po'y para sa aming ikabubuti, O Diyos. May mga bagay kang inaalis, tinatanggal, but it's for our own good, Lord God. Aming Ama, maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, sa kanilang kahandaan na sila ay mabago, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkilos po sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang kahandaan na ipailalim ang kanilang kalooban sa iyong kalooban, O Diyos. Oh, hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong habag. Banal na Espiritu, sa iyong walang sawang pagtuturo, pagpapaalala, pagtatapik, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Dahil alam po namin, O Diyos, na darating ang araw, this contraction in ourselves will end. At iyaharap mo kami sa iyong Ama na isang natapos na gawa. Perfect, completed, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, yung nagtapos, Panginoon. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ito pong aming samog dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Hallelujah. Kamayan po natin ang bawat isa sa ating paglabas. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
po, tapos na po ang ating gawain. Happy 14th anniversary po sa ating lahat. Happy Men's and Women's, Happy Grandmothers and Grandfathers Day. Happy Young People's Day. See you next week. Meron po pwedeng gayahan para po mas madali. Wala po ba si Pastor Manny?